So ating buksan po yung ating Bible sa 1 John chapter 5 verse 10. 1 John chapter 5 verse 10. Are you there? 1 John chapter 5 verse 10. So nung nakaraan ay naibahagi ko sa inyo yung kaganapan dun sa krus ng Kalbaryo. Na kung akin talagang bibigyan ng pansin yung nangyari dun sa krus, ay napaka-significance yung pangyayari doon. Sometimes we look at a very plain situation, parang ganun lang ba yung nangyari, pinakong Panginoong Jesus. Tumaan siya po sa tatawag na Via Doloroso, na pinahirapan siya. Then, dumating po yung point na siya ay naibago at hinagupit at hanggang sa namatay sa krus. Parang, kung ating titignan is in a very casual outlook, parang doon lang yung scenario, no? Pero hindi alam na doon pala sa pangyayari yun, meron na palang mga transaction nangyayari. Na, ang nakita natin doon, number 1, ang Panginoon ay banal, at ang tao ay makasalanan. So nagkaroon ng divine exchange. Sabihin, yung kabanalan ng Diyos ni Jesus na sa atin at yung ating kasalanan na punta sa Kanya. Yun po yung isang napakagandang mensahe ng cross na yun. At bilang isang Kristiyano, dapat ito ay mahalaga sa atin. Dapat ito yung isa sa mga foundation why we are here. Kasi bakit natin ang makasalanan? Dahil sa aking pangalan kay Jesus, naging isa akong banal sa kanyang harapan. Hindi ba napakagandang balita yan na ma-receive natin? Na nagkaroon tayo ng kabanalan dahil sa ating Panginoon Jesus. At yung pagtubos na ng Diyos ay dahil sa kanyang pagmamahal sa lipunan. Yung love na yan ay yan po yung nag-udyok kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. So ngayon, ating buksan ang ating Bible sa 1 John chapter 5 verse 10 to 13. Basahin ko po sa NIV. Sabi doon, anyone who believes in the Son of God has this testimony in his heart. Anyone who does not believe, God has made him out to be a liar. Because he has not believed the testimony God has given about His Son. Ano yung pinupoint dito? Bakit daw nagiging isang sinungaling ang isang taong hindi nananalig o naniniwala sa Diyos sa kanyang testimony? Verse 11 said, and this is the testimony God has given us. Ano? Are you happy? Parang hindi naman yata eh. Are you happy that you have eternal life? Minsan, no, pag pinag-uusapan natin itong mga Bible, parang minsan yung dati agad nakikita na we are blessed with this kind of life. We are blessed na itong ating mortal body nag-receive siya ng eternal life. And this is one of our foundational doctrine na meron tayong buhay na wala hanggan. Christianity believe that there is life after death. Although many religions says that there is no life after death, or there also life after death, pero iba yung way para nakuha nila yung buhay nila after this. Sa atin, sa Bible, sinasabi na ang buhay ay binigay ng Diyos at galing sa Kanya. And verse 12 said, he who has the Son has life.
does not have the Son of God does not have life. In verse 30 said, I write these things to you who believe in the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Ayan. So ito natin yung discussion ngayon dito ay tumutukoy sa buhay na walang hanggan. Pastor, mahalaga ba na malaman ito ang buhay na walang hanggan? Mahalaga ba na malaman natin na meron tayong buhay na walang hanggan? Gaano kahalaga sa isang tao na meron siyang buhay na walang hanggan? Ngayon pag-usapan natin God's assurance of eternal life and its testimony. Marami kasing mga nagsasabi na meron silang buhay na walang hanggan, pero meron dapat testimony. Meron dapat nagbibigay ng testamento. Ibig sabihin, meron dapat nagbibigay ng pruweba ng isang tao ay meron ng buhay na walang hanggan. Many people can claim that meron siyang buhay na walang hanggan, pero ang tanong, do you have the testimony? So we need to have assurance that we have eternal life. Baka until now, marami pa sa mga Kristiyano na talagang hindi niya sure kung meron pa siyang buhay na walang hanggan. I will ask you a simple question. Sino ito yung mga anak ng Diyos? Itaas ang kamay. Sige. Karoon mo tayo ng validation. Yan. Sino ang mga anak ng Diyos? Itaas ang kamay. Question. Are you sure that you have eternal life? Yes. And what is your testimony? Na meron ka talagang buhay na walang hanggan. Baka kilig mo lang yan. Baka haka-haka mo lang yan. Sabi ng isang author, many people are yung parang umaasa na pupunta sa langit, pero wala naman silang ginagawa para sila ay mapabilang sa langit. Maraming ganyan. Pag tinanong mo, gusto mo ng langit, pero pag sinabihan mo naman, ayaw naman gawin kung anong dapat gawin, going to heaven. So hindi talaga yon. Ang gusto ng tao, pumunta sa langit, pero gagawin nila kung ano yung gusto nilang ginagawa sa mundo. Hindi pwede yun. May dapat testimony in order for us that we have assurance of eternal life. By knowing the three important things with regards for John chapter 5 verse 10-13, malalaman na talaga natin na meron tayong buhay na walang hanggan. Three testimonies that I will share to you will help us to understand that our salvation and our eternal life ay talagang meron po. Tatlong bagay na pag-usapan natin. And as I share to you, these three testimonies may lead us into a conclusion na ang assure na pala ako sa aking buhay na walang hanggan. Therefore, I need to serve more the Lord. Saan ito yung ating maisip? Saan ito yung ating maintindihan after I share to you the three testimonies ng kasiguraduhan na meron kang buhay na walang hanggan. At pag nalaman mo yan, at nasigurado mo yan, sana ma-realize mo how blessed you are and it's a privilege to serve the Lord. Amen ba? So number one is in verse 10. Balikan natin. John chapter 5 verse 10. Ano sabi doon? Anyone, okay, hindi sinabing specific person. No? Kumbaga, ito, hindi siya exclusive person eh. Hindi lang sabihin, anyone na naniniwala, sinabi na, from KCPC na naniniwala, no. Sabihin, is anyone. If you are a person, kung tao ka, and if you believe, sabi dito, anyone who believes, ang sino raw naniniwala, nananampalataya, kanino? Sa anak ng Diyos. Sino ba yung anak ng Diyos? Ang Panginoong Jesus. Sabi niya, anyone who believes in the Son of God has this testimony in his heart. First thing is, in order for you to have the assurance of eternal life, you have eternal life based on the testimony of your own being.
ikaw mismo, alam mo na meron kang buhay na walang hanggan dahil ikaw ay may paniniwala kay Jesus. At yung paniniwala mo na yan, it produce testimony. Ikaw yung nagsasabi, alam niyo ba na may buhay na walang hanggan? Kanino? Kay Jesus. And you are the living testimony that there is an eternal life. Dalawang bagay yung gusto kong makita natin sa verse nito. In verse 10, two words needs to give emphasis. The word believes and testimony. Napakahalaga po niyan. The word believes here, kung ating titignan po mga kapatid, is in the Greek word pistion, in which doon pinuha yung word na faith. In which, sino rito ang mga mechanical engineer? Ha? Meron tinatawag na sa makina, may tinatawag na piston, di ba? So, mas marami yung piston ng makina, mas malakas siya. Tama? Kasi doon nagkakaroon ng combustion para magkaroon ng force. Okay? Ibig sabihin, the word piston or piston here is in a form of a verb. It's an action word. It's not a passive word. Nung sinabing believe, is not in the passive form, but is in the action. Naiintindihan niyo ng mga unang Kristiyano. Ng mga Kristiyano talaga, they act what they believe in the Lord Jesus Christ. Ginagawa talaga nila yung Christian faith nila. Yun yung kanilang, kasi nga in active force. Ibig sabihin, yung word that believes dito ay nagbibigay sa kanilang puwersa para kumilos sila. Okay? Kaya nga, if anyone who believes, ibig sabihin, ang sino mang nagsasabuhay ng kalooban ni Jesus, ay meron siyang testimony sa kanyang puso. The word testimony means is, in other word, is eyewitness. Ibig sabihin mga kapatid, ang totoong Kristiyano talaga, meron siyang encounter kay Lord. Yung po ibig sabihin. Nararamdaman niya at nakakausap niya talaga ang Diyos. Kasi pag hindi mo nakakausap ang Diyos, wala kang pwedeng i-testify. Kasi nga bakit? Ang isa sa mga katunayan na may buhay na walang hanggan ka, ay yan ay ang paniniwala mo sa iyong puso through the Lord Jesus Christ, that you accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. You have believed on that. And that is the testimony of yourself. Kaya magkakaalam mo na kung totoo naniniwala ka kay Jesus o hindi. Ngayon, sabi ng Bible, kung ikaw ay naniniwala sa Kanya, that word believe is an action force to a person who believes in the Lord Jesus Christ, na nagkakaroon ngayon sila ng encounter, at because of that encounter, nagkakaroon ng testimony. Nasunod niyo po ba? Sampos, Apostol Pablo. Nung si Apostol Pablo nanali siya kay Jesus, number one, through the voice of our Lord Jesus Christ, diba? Sabi niya, Saul, Saul, why are you persecuting in the road of Damascus? Sabi niya, who are you, Lord? I am Jesus Christ. And yung encounter na yon, nanalig siya na si Jesus ang kanyang tagapagligtas. At through that, nagkaroon ng encounter. At yung encounter na yon, naging isang testimony. Kaya nga mga kapatid, every Sunday, dapat lagi tayo madalang testimony sa Diyos. Can you imagine? With the past 6 days, imposible kung anak ka ng Diyos, imposible kung walang pangungusap sa iyo ang Diyos natin. Kung hindi nangungusap sa iyo ang Diyos sa loob ng 1 linggo o 6 na araw, ang tanong mo sa iyo, totoo ba talaga na na-receive mo ang buhay na walang hanggan? Why? Because you should have that kind of testimony in you. And siya sabi ng Bible,
what? You have a personal testimony because you believe in the Son of God. Through your heart, na-receive mo ang buhay na walang hanggan. The word testimony here is the word martir or martirion. Anong ibig sabihin niya? Di ba meron tayo sa Tagalog na salitang martir? Napaka-martir niya. Anong ibig sabihin nun? How do you understand the word martir? Ganyan kasi inilarawan ng mga Kristiyano in the first century. Ibig sabihin ng martir, pinipersecute na sila, ginagawa pa rin nila sumunod sa kalooban ng Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng pagiging martir. And the other word of martir is testimony because they are testifying something true. Kaya nila ginagawa yun. Bakit sila nag-testify? Because they encounter truth. Parang it's hard to foolish themselves na wala naman talagang Diyos pero alam nila, nakausap nila ang Panginoon. Parang hindi nila ma-accept sa kanilang mga sarili na wala ang Diyos pero ang Diyos nangungusap sa kanila. Kaya ginagawa nila, they testify what God has been done in their life. And this is the reason why we are here, mga kapatid. Ito yung rason natin nandito. We come here together, fellowship each other, kumakanta tayo ng mga spiritual song. Ano yung sabihin niyan? To testify what God's done in you personally. Yan sana yung bit-bit natin every Sunday kung gaano kabuti ang Diyos sa aming buhay. Pero kung wala yan, you will never enjoy yung every Sunday natin. Kasi bakit? Walang encounter sa Diyos. You yourself should be absolutely sure that you truly believe in the truth of what Jesus did for you, that He saved you by dying on the cross of Calvary. And after 3 days, He rose again. Dapat nasisigurado mo yan. Na ikaw talaga nananalig sa ginawa ni Jesus doon sa Kalbaryo, sa cross ng Kalbaryo, namatay siya at after 3 days, nabuhay siya. Dapat nasisigurado mo yan sa puso mo that you really believe on that things na ginawa ng Panginoon. You should be certain that you trust in Him. You can't deceive yourself. Hindi pwede sabihin na, Lord, naniniwala ako pero totoo lang sarili mo, hindi naman talaga. You need to be assured that you really believe on that things na ginawa ng Panginoon sa buhay. Yan yung very foundation of Christianity. Bago tayo pumunta sa iba't ibang lugar ng pag-ministeryo, iba't ibang klase ng ministry church, ng gawain sa church, dapat sigurado mo na yan. Anong intindihan? Or else, you're just a performer lang sa loob ng church. All of us here is a worshiper, not a performer. Marami ngayon gusto nila sila yung nakikita, sila yung sentro. Teka lang, ano ba yung reason why we are here? We are not a performer. O siguro, pumunta ka sa ibang lugar. Huwag ka na mag-perform, magpa-concert kayo, mag-perform ko. But sa atin, in the church gathering, dapat all of us here are worshiper. Sumasamba tayo sa Espiritu at katotohanan. So meron tayong buhay na walang hanggan because of the testimony of Him. Ikaw mismo kasabi na receive mo ang buhay na walang hanggan. By believing to the Son of God, you receive the eternal life in your heart. And because of that believing from your heart, ang Panginoon naman ay nangungusap sa iyo. And once na ang Panginoon ay nangungusap sa iyo, meron ka natawag na testimony. At yung testimony na yan ang nagsasabi na totoo kang Diyos at totoo ka ng Panginoon natin. Kaya nga diba, lagi at sinasabi, you need to read your Bible daily. Kasi maraming paraan ng Panginoon para ma-encounter natin siya. Sometimes, Lord, na-encounter mo si Lord in a down moment of your life. Minsan si Lord na-encounter mo in a time and place, gulong-gulong ka. Pero kadalasan, na-encounter niya si Lord sa magitan ng pagpapasal
dahil doon, nagkaroon ka na faith. Ano sabi ng Bible? Romans chapter 17. Chapter 10, verse 17. Faith comes from? Tanong sa akin minsan, Pastor, sa pagsimula ang faith. Basta maniwala ka lang daw, may faith ka na. No. The Bible clearly tells us that faith comes from hearing. Ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig ng salita ng Panginoon. So, tingnan po natin. Open our Bible in Romans chapter 10. Verse 17. Kaya kung ang pananampalataya ay bunga lang yan ng mga sinasabi ng ibang tao, nagkakamali po tayo. A person have faith to God based on what she who hear to the Lord. Kaya ulitin ko ang isang tao nagkakaroon lang po ng pananampalataya sa Diyos pag siya ay nakakapakinig ng salita ng Diyos. Kung araw-araw ang pinapahinggan natin, most of the time, di ba, napapahinggan natin yung boss ng ibang tao, yung FB, yung YouTube. So, paano yung ating faith? Sabi doon, consequently, faith comes from hearing the message. Anong message ito? The message is heard through the word of Christ. Kasi nung panahon nila Apostol Pablo, ipinapangaral nila ang ebanghelyo, ang word of Christ. Kaya sabi doon, faith comes from hearing. But now to us, napakaraming paraan para ating maintindihan ang aral ng ebanghelyo. Pwede mong basahin, pwede mong tignan sa YouTube, pwede mong tignan sa mga ibang paraan na. So, open na lahat ito. Kaya pag na-miss mo pa ang mensahe ng Panginoon, I think the problem now is not the Word of God. Maybe problema na talaga tayo na ang problema. Ibig sabihin, hindi ka talaga nag-aanap. Yun lang talaga yun. You will never exert an effort to dig the faith that God given you. Na hindi mo man lang tinitignan or inaalam or pinapalalim or inaalagaan yung pananampalatayang binigay sa'yo ng Diyos. You just go on the flow. Kung ano yung buhay mo nung nakaraan, ganun pa rin na yun. Walang pagbabago. Hindi po tayo lalago sa ating Panginoon sa mensahe ng Diyos pag ganyan po tayo. We need to do something. You need to have encounter to the Lord. Kailangan magkaroon ka ng many testimonies sa Diyos. Para sa pagdating ng mga pagsubok, sabi mo, ang Diyos ko totoo. Ang Diyos ko totoo kabayaan. Because time will come in this world, sabi ng Panginoon, in this world, you will experience many troubles. So ano sandata mo? Pag dumating ka na sa mga pagsubok, sa mga bagyo ng pagsubok, maybe ngayon, okay ka. Tomorrow, okay ka. Secure ka kasi meron tayong mga trabaho. Paano pag dumating yung point na yung mga trabaho, yung mga walang magawa sa sitwasyon mo, anong gagawin mo? Di ba lalapit kayo sa Diyos? Tanong mo sa'yo, pag lalapit ka sa Diyos, ano ang dala-dala mong testimony para sa Kanya? Anong pangahawakan mo na ang Diyos ang totoo sa buhay mo? Pinagpala kung walang encounter sa Kanya. The word heard here in the Greek is rema. No? Dalawa kasi ang word na hearing. The hearing is phony. Diba? Parang the word phonetic sound kasi yun eh. Sound. No? Pero dito ang ginamit hindi phony, kundi rematon. Ibig sabihin, ang word na rema, sino yung naranasan ng naremata yung alahas? Meron ba? Nasala kayo? Naremata? Yun rema doon. Yun yung word eh. Ibig sabihin, nawala sa'yo, napasa kanya. Yun ang ibig sabihin, napasa sa'yo, naintindihan mo, naangkin mo ang salita ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng rema. Pag naaangkin mo, naiintindihan mo, nauunawaan mo ang salita ng Diyos sa buhay mo, mas tumitibay ang pananampalataya. Klaro ba yun? Di ba yung pagtibay ng pananampalataya
pananampalataya, sikreto rin ang buhay ng isang Kristiyano. Amen ba? Amen. Kapag matibay ang pananampalataya mo, you become unshakable. Kailangan na natin talaga maniwala sa Diyos. Kailangan talaga natin may gawin tayo para lumago tayo. So the first testimony, if you have na katunayan na meron kang buhay na walang hanggan, is your own testimony. Na na-receive mo talaga ang kabanalan ng Panginoon sa buhay mo, na ikaw ay nanalig mismo doon sa krus ng Kalbaryo na ginawa ng Panginoon Jesus para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. So dapat ikaw mismo, klaro ba to? Yes, Pastor, I believe to the Lord Jesus Christ, what He has done on the cross. And by that moment, na nanalig ako sinasabi ng Bible, you receive the eternal life. Pagka-receive mo ng eternal life, you should have many encounters with the Lord as part of your testimony. So yung pangalawa, you can be sure that you have eternal life due to the testimony of the Son of God. Una, your testimony, ikaw mismo nagpapatunay na may buhay na walang hanggan because of you believe to the Lord Jesus Christ. The second is, you can be sure that you have eternal life due to the testimony of the Son of God. Sabi doon sa 1 John chapter 5 verse 11 to 12, and this is the testimony, God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has life, and he who does not have the Son of God does not have life. Maraming mga tao pwede pong magsinungaling sa atin. Our friends and relatives, even yung ating pamilya, pwedeng magsinungaling po sa atin. Pero yung testimony ng Panginoon, but Jesus, do you think pwede siya magsinungaling sa atin? No. Kaya sabi niya rito, he who has the Son has life, and he who does not the Son have no life. Ibig sabihin, Jesus Christ mismo, sinasabi niya, ako ang may dala ng buhay na walang hanggan. So the next assurance of eternal life is by the testimony of our Lord Jesus Christ. Nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. And Christ is very credible witness for having eternal life. Dahil sa iyong walang kasalanan. So una, na meron kang buhay na walang hanggan, the testimony of you on your belief sa ginawa ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo. Pangalawa, na assurance na meron kang buhay na walang hanggan is the testimony of our Lord Jesus Christ. Kaya pa sinabi mo, ito ba na meron kang eternal life? Yes, meron. Number one, sinasabi kasi ng Panginoon Jesus. Sinasabi niya kasi na, if you believe to the Son of God, you have eternal life. And Christ is the witness that we have eternal life. The question is, do you really believe in the Lord Jesus Christ? Nainiwala ba tayo sa aking Panginoon Jesus? Amen. Amen ba? Amen. Therefore, you have eternal life. And the third is, your assurance of eternal life comes from the written word of God. So, tatlong bagay. Una, meron kang buhay na walang hanggan dahil yan sa patotoo ng iyong sarili. The testimony of your. Second is the testimony of the Lord Jesus Christ. And the third, assurance that we have eternal life because of the testimony of the written word of God. Ano sabi doon? Sa verse 13. Sabi sa verse 13, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Isinusulat ko ito sa inyo. No? Paano malaman na yung bahay ay sa'yo? How do you know that the piece of land is for you? Meron kang idolo. Paano
Paano malaman talaga yung kotse ay sa'yo? Meron kang ORC ka. Pangalan talaga yung Rodel Ocampo. Yan po, Rodel Ocampo. Maliwaliwanag ko. Fortuner, Rodel Ocampo. Hindi ba? Di ba? So, ibig sabihin, kasi pumunta yung sasakyan na yan, ikaw ang nakapangalan dyan. Ang tao dyan, naisulat. The same with our eternal life. Naisulat na meron tayong buhay na walang hanggan dahil sa salita ng Diyos. Ito yung mga bagay, mga kapatid, pag ito dinidiscuss sa inyo. Why I'm discussing this to you? Because I want to be sure that you have a confidence that you have really an eternal life. Na meron talagang buhay na walang hanggan. Pastor, ano naman connection sa buhay ko ngayon? Malaki ang connection. Dahil living just in this world alone is full of frustration. Tandaan natin, may pangako ang Diyos sa atin. Bilang mga Kristiyano, ang pangako ng Diyos sa atin ay hindi lang sa mundong ibabaw na ito. Kaya nga sabi ni Peter, we are just, strangers in this world. Ano yung sabihin ng strangers? Parang tayo, foreigner lang tayo sa bansang ito, di ba? Si Mr. Joby, si teacher. Sino ba? Si Sister Willie. Michelle. Mina. Ate Mina. Pero the rest. Pero ito lang, Pilipino pa rin sila, di ba? Sabihin, if you are a father to a country, ano yung mindset mo? Bibili ka ba ng magandang mga bahay? Bibili ka ba ng magandang sasakyan? Hindi, di ba? Kung ano yung meron ka dito, pagkikamanin mo na kasi alam mo, hindi ka permanent na dito eh. So hindi ka masyado magbibili ng panahon, magbubuo sa panahon para gawin yung mga bagay because you are just temporary. Ano place? The same with Christianity. Mga kapatid, tayo po ay temporary lang sa mundong ito. Kaya kung ano yung meron tayo ngayon, pagyamanin natin. Kaya kung ano yung meron tayo ngayon, magbigay tayo ng pasalamat sa Panginoon. Why? Because we experienced those blessings sa buhay natin. And we always celebrate dapat yung ating buhay na wala hanggan. Dapat kumbaga ito dapat yung isa sa mga pinagpapasalamat. Lord, pag-isip mo sa umaga, thank you Lord for the eternal life that I have in you. And the second prayer mo dapat, Lord, help me to grow in this kind of life. Kaya mga kapatid, nais ng Panginoon na masecure tayo that all of us, we have eternal life. Number one is your testimony. Ikaw mismo makapagsasabi kung meron kang buhay na walang hanggan. Because of the testimony of yours, because of those encounter mo sa Panginoon. Pangalawa, sinasabi yan ng anak ng Diyos. Sinasabi yan ni Jesus Christ mismo na sa Kanya ay meron buhay na walang hanggan. And yung pangatlo, yan po ay naisulat sa salita ng Panginoon. Klaro po ba na meron tayong buhay na walang hanggan? It means, pag klaro yan, may magandang plano ng Diyos para sa atin. The question is, are you still willing? Are you willing to obey the Lord Jesus Christ? Obey it with all our might. Kanina nga doon sa usapan namin sa praise and worship team, di ba? Sabi dapat, yung obedience, ano ba na una? Susunod ba kay Lord? Ano yung tanong ni Father Ace? Ang pagsunod ba, kailan ba susunod muna pag alam mo yung kalooban ng Panginoon? O susunod ka na hindi mo alam ang kalooban ng Diyos? Tama ba Ace yung tanong mo? Tama ba yun? Susunod ka raw ba sa Lord kung hindi mo alam yung kanyang kalooban? O susunod ka pag alam mo yung kalooban ng Panginoon? Di ba? Parang ang hirap na sumunod na hindi mo alam. Di ba? Kaya tanong ko sa inyo, mahirap bang alamin ang kalooban ng Diyos? Hindi. Yung kalooban ng Panginoon, kitang-kita naman yung kalooban ng Panginoon. Pero tanong, nasusunod ba natin? It means, God's will is just around the corner. Nasa atin na kung paano tayo susunod sa nais ng Panginoon. So ito mga kapatid, yung sana magbigay sa atin ng reflection, ng kaunawaan, na tayo mga kapatid ay may buhay na walang hanggan. O kaya kung ano may ginagawa, kung ano may yung nagdadaanan mo ngayon,
Brother Angel, testing. Tandaan mo bro, meron tayong buhay na walang amen ba? Mas mahalaga yun. And I believe God also is not the word KJ na hindi rin magpapalain financially. In fact, nandiyan lang yan. Hinihintay lang tayo maybe ng Panginoon na magbago, na lumago, at gawin ang kanyang kalooban. At ibubuhos ng Diyos ang pagpapala na yan sa ating buhay. Hindi lang sa atin, maging sa ating mga henerasyon. So yun, sinasabi ng Matthew chapter 6 verse 33, seek first His kingdom. Doon pa lang, may kailangan lang gawin. Seek first His kingdom and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Punong-puno pang pangako ng salita ng Diyos sa mga anak niya. Kailangan pa natin gawin at tuklasin pa ang kanyang kalooban sa ating buhay. But the good foundation for us is, all of us right now, sure, meron tayong buhay na walang hanggan. Amen ba? Amen. Let's pray. Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat sa hapong ito dahil nakita po namin sa linaw po na yung salita na kami, Panginoon, ay may buhay na walang hanggan. Ang pagkaroon po namin ng buhay na walang hanggan, Lord, ay hindi lang po yan haka-haka, Panginoon. Hindi lang po yan yung pag-aasam namin or pag-iisip mo na. But Lord, in the light of your word, yung salita, nakita po namin na meron talagang buhay na walang hanggan. Number one, Panginoon, we need to believe to what the Lord Jesus Christ has done on the cross. And through that, Lord, mapapasa amin yung buhay na walang hanggan. Lord, hindi lang po sana information yung aming narinig ngayon, but it become, Lord God, an agent of transformation sa buhay po namin. Na mangusap ito sa amin, na magbigay sa amin, Lord God, ng urgent, Lord God, to transform our life, to renew our hearts and mind in your word, Panginoon. Salamat po sa biyayang meron kami ngayon. And I pray sa aking mga kapatid, sa mga struggles nila, Panginoon, Lord, I pray, tulungan po sila, Lord God, na mapagtagumpayan ang mga struggle na yan. Upang Lord, mapatunayan nila na meron silang Diyos na makapangyarihan sa kanilang buhay. We thank you and we honor you. And this is our prayer in the name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ito po ating palakpakan ng Panginoon.